balita ang Malacanang sinagot ang pahayag ni Senador Jinggoy kaugnay sa alok kapalit ang pagbasura sa kaso. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Sumagot ang Malacanang sa naging pahayag ni Senator Jinggoy Estrada na ilang beses umano siyang inalok na talikuran ang Independent Majority Bloc kapalit ng pagbasura sa kanyang mga kaso. Sa ambush interview sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi kailanman nakikialam ang ehekutibo sa mga kaso. Correct mga kababayan, yan na nga yung sinasabi ko. Di ba Maria Inoue, sinabi na nga ng Pangulo, hindi makikialam sa ehekutibo si Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso, wala siyang pakialam dyan. Sa Senado lalo, wala siyang pakialam. Bakit pinagpipilitan ngayon neto si Jinggoy Estrada na kinausap daw siya ng Malacanang na bumaliktad siya? Di ba mga kababayan ko? Oh, ngayon Jinggoy, paano ngayon ito? Kasi Jinggoy, alam mo, kahit pagbali-baliktarin mo, hindi maniniwala ang mga tao sa magnanakaw na katulad mo. Tama mga kababayan, paano pang paniniwalaan ang isang tao na patong-patong na ho, na paulit-ulit na ho, na ano, na gumagawa ng pandarambong pagnanakaw sa kaban ng bayan. Alam nyo, minsan, siguro maiisip pa natin na baka nga totoo yung sinasabi niya na dahil nga dyan sa hindi niya daw pagbaliktad, ayan tuloy ang kinahinatnan niya, mga kababayan, yun pampalubag na lang mga kababayan kay Sara Duterte. Kasi etong mga gunggong na ito, umaasa sila na darating ang panahon na kung sakali na maluklok si Sara bilang presidente, ay makakaligtas sila sa mga kaso nila dahil ipapardon na naman sila katulad ng ginawa ng putang inang ama niya. Nakuha nyo mga kababayan ko, nakuha nyo? Sumusugal na ho si Jinggoy Estrada kay Sara Duterte. Umaasa kasi na mananalo pa si Sara Duterte sa pagka-presidente. Ngayon, gagawin niya na lahat, sukdulang magsinungaling. Alam niyo naman ang mga sinungaling ay kakambal, asawa at binibengbang ng mga magnanakaw. Ulitin ko mga kababayan ko para mas maliwanagan ng karamihan. Kayong mga DDS, mauunawaan niyo to. Ang isang sinungaling ay kapatid, kakambal at binibengbang ng kanyang kabengbangang magnanakaw. Yun ang inaasahan niya mga kababayan di ba Maria Inoue, Joel Riquesto, Michael Alwag, Joey Salvaboro, Jean Balmadrid, di ba? Ai Chang, Heidi Pantino, Teresita Kenon. Yun. So, asa na lang siya. Oo. Asa na lang talaga, Joker 10 na kasama yun 'Di ba? Kita nyo, asa na lang siya na darating yung panahon magiging presidente naman si Sara. 2028 naman na yun. 2026, 2 taon lang. Dati nga natiis namin ng 7 taon nakakulong. Ngayon, 2 taon lang. Nakuha nyo, kaysa naman na, kapag ngayon, kakampi nga kami sa katotohanan, ang problema, baka manalo daw si Sara, ang mangyayari, baka sila naman nang ikulong ng mahabang panahon. Diba, Catherine Galpo? Tugma naman hindi na uso ngayon yung kapatid, kakambal, hindi na uso ngayon yun. Ang kauso ngayon, ang sinungaling ay kabengbangan ng magnanakaw. So ngayon, ganon mga kababayan. Siyempre, nagkwenta-kwenta, compute sa utak 2 taon ako dito, makukulong. Pag nanalo si Sara, di absuelto ako, papardon ako.
O, 2 taon lang ako nakulong. Pagka kumampi ko dito, paano kapag nanalo si Sara? O, edi, ilang taon? 6 na taon ako makukulong. Mahaba yun. Nagnakaw naman talaga ako Ano magagawa ko? Di ba? Oh, Maria Beatrice, ha? DDS ako, convert mo ako. Kailangan mo talaga Maria Beatrice na ma-convert. O, kita nyo, marami tayong naku-convert, di ba? Dati yan, asar na asar sa atin yan si Maria Beatrice. Mga kababayan naman. Dito na nga lang Ha? Sabi ko nga mga kababayan alam nyo, di ko maintindihan Naniniwala sila sa puro laway na wala namang resulta ang nagawa. Di ba si Digong? Doon sa interview kanina, sabi ko naniniwala ang mga bobo at tangang mga uto-utong DDS dito sa mga puro laway lang na mga sinasabi ng mga Duterte. Kung iyong susuriing maigi, wala namang resulta. Hanapan mo, kahit nagamitin mo na ang encyclopedia, huwag ka nang mag-computer, Sara, dahil hindi ka naman marunong gumamit nun. Wala ka namang makikitang nagawa. Sa sandamakmak na pera, kwarta, na mga nilamon ng mga Duterte, umutang si Digong ng 7 trillion mahigit, nasaan ang resulta niyan? Nasaan naman ang 50 billion, 52 billion ni Pulong, mga kababayan? At nasaan naman itong bilyong-bilyong na hawakan ni Sara na budget niya sa DepEd alone. Wala po tayong makita maliban sa isang puno lang. Ang matindi, pinaniniwalaan ng mga tao na mabubuting tao itong mga Duterte. Ngayon ikaw, sabi ko dun sa host, ikaw, gumamit ka na ng computer. Hanapan mo ng magandang proyekto. Mula sa tatay, kay Pulong, kay Sara, kay Baste. Yun, baka si Kitty yung project nila. Sabi, bakit si Kitty ang project nila? Yun lang nakita nating na-renovate talaga Tawa ng tawa. Di ba mga kababayan ko? Kung meron mang nagawa, yun, kitang-kita kay Kitty. Totoo naman. Oo nga, sabi kong ganun hindi naman tayo malalim, mag-analisa. Pero, mauunawaan ng marami kung ano yung kinakatwiran ko. Kasi yun naman talaga, yung hangaring ko na ma-share yung mababaw at maliwanag naman na pangangatwiran para unawain at maunawaan ng mga DDS na mga bobo. Di ba? Hindi ko naman sinabing bobo si Maria Beatrice kasi natauhan. Kasi maraming mga DDS kulang talaga sa mga impormasyon na nababalitaan. Ang problema sa kanila, hinayaan na lang yung kanilang mga pinanonood na mag-isip para sa kanila. Kung ano na lang ang sasabihin ng kanilang mga pinanonood na mga tao tulad ni Roque, Maharlika, nila Banat Bay, at maging yung mga pinakamababang vlogger nila. Yun na lang yung pinaniniwalaan. Buti nga ho yung iba dito tulad ni Maria Beatrice dahil nanonood sa atin. Nakukuha niya yung opinion, kukunin din yung kabila at pagbabalansihin kung sino ba talaga ang totoong mayroong sinasabing katotohanan at kung sino yung nasa katotohanan at nasa panig ng kasinungalingan. Ganun lang naman yun mga kababayan ko tapos ngayon ipapapatay nyo ako? Sorry kayo gwapo ka pala kaysa kay Pulong. Oo naman Beatrice, putang ng Pulong yon. At saka hindi tayo nagbabayad, hindi tayo namumukpok. Hindi tayo namumukpok, Maria Beatrice. Doon tayo sa mga malilinis. Hindi natin ugali na mga ganyan, mag-booking ng mga Pocahontas. Diba? Magkaibang-magkaiba yon. At saka, ako loyal.
Ang katwiran ko, if you are committed, you are committed. Hindi ka po pwede na makipaglandian sa iba kung meron ka ng kinakasama, may partner, may asawa. Yung pakikipaglandian sa iba, yun po ay form ng pagtataksil. Hindi ko po ugali yun. Oo, kaya nga ho, mga kababayan, tayo, masarap karelasyon. Makakaasa kayo kasi kahit malayo kayo, kahit pabayaan nyo ko, kahit nasaan ako, malayo kayo, mga kababayan ko, kahit pinapaligiran ako ng mga babae, umasa kayo na hindi ako magtataksil. Ganon. Oo, hindi katulad ni Pulong. Makarinig lang na may bagong pokpok, abay, nandoon na, nagmamadali pa yon. Diba? Diba? Yon, mga kababayan. Ay! Hindi mo naman matatawag na babaero kasi yung 'di ba? Kung pagka nawala na, siyempre hanap ka na ng iba. Pag nawala uli, hanap ng iba. Pag nawala, hanap ng iba. Ganon. Ito na mga kababayan, ang reshback ng Malacanang. Pasok! Giit ng palasyo, dumaan sa tamang proseso ang investigasyon at hindi pwedeng i-dismiss na lang ang usapin ng dahil lang sa usaping politikal. Correct. Sa ating pagkakaalam, last year pa po nagkakaroon ng mga investigasyon at ang pangalan po niya ay nababanggit. Hindi lamang sa pag-iimbestiga sa Senado, kundi pati sa House of Representatives. Oo nga. At sila din po ay pinatawag sa ICI. Oo. At ang pangalan din po ni Senator Jinggoy ay nabanggit po sa partial report ni Senator Lacson. Correct, mga kababayan. Para bang lahat na lang mga kababayan ng investigasyon, pagdating sa korupsyon, kasali at nakadikit ang pangalang Jinggoy. Tapos ngayon, todo ngayon tinatanggi na hindi daw sila magnanakaw, kesyo hindi daw nila ginagawa yan, wala daw eka na magtuturo na sila daw si Jinggoy daw mga kababayan nagnakaw talaga sa mga sa tulad ng binibintang sa kanya, ganon. Grabe, no? Nakita na kita. Di ba? Marnie B. Live ba? Hindi Hindi ho live. Replay po ito, Boss Marnie. Grabe, no, mga kababayan, ano? Grabe, di ba? Siyempre, sabi nga nila mga kababayan, sino ba ang magnanakaw na umamin sa kasalanan? Sino ba ang kriminal? Sino ba ang kriminal? Di ba? Sino ba ang kriminal maliban sa tiyahin ni Ai Chang? Maliban sa tiyahin ni Arnold Lopez, sino ba ang kriminal na umamin sa kanyang kasalanan? Ganon naman lahat ng mga kriminal. Diba? Lahat naman ng mga kriminal, ganun Diba? Hindi aamin sa kanilang mga kasalanan. Diba? Ganun lagi. Mga kriminal, hindi aamin yan. Kahit na sila ay convicted na. Iiwas pa rin, isisisi pa rin sa iba. Kahit na dumaan na sa proseso, dumaan na sa paglilitis, yung inaakusa sa kanila na sila ay mga kriminal, itatanggi pa rin nila at ihahanap pa rin nila yung mga kasalanan nila ay maipasa sa masisisi nila. Ganon, mga kababayan. Di ba, Jinggoy? Ganon yon. Paulit-ulit mo nang ang ginawa. Ilang beses na? 3! Di ba? 3 counts! 3 counts, Jinggoy! Di ba? Hindi 3 counts.
3 beses mo nang ginagawa yun. Iba naman yung 3 counts, iba yun. Oo. 3 beses mo nang ginagawa yun, Jenggoy. Loko ka, di ba? Kaloko mo Tapos ngayon di ba no? Sisisi mo, nakatres ka na nga. Di ba? Di ba no? Merong strike, Marites Musni, abangan mo. Baka sa susunod ang makita mo na tumutulo sa luha, dugo na. No. Dugo na ba? Dugo na, ha? Bukas, iiyak ng dugo ang mga swail. Yan na nga. Sige, ito na. Yusek, pasok. Kaya hindi po masasabi na ito ay may patungkol sa pag-form ng majority na binubuo ng 13. So it would be unfair to all Filipino people kung gano'n na magiging dahilan para hindi ipursu yung kaso kung saan di umano siya ay involved sa flood control mess. Kita nyo? So, ibig ba sabihin, mga kababayan dahil may katwiran daw na may aligasyon, di ba? Deminold. Dapat wag na nating kasuhan, ganun ba yon? Kasi sinasabi niya kasi daw pinababaliktad daw siya ng Malacanang. Doon pumunta sa minority para maging majority. Ngayon mga kababayan, parang gusto niya ng ex-deal daw ng Malacanang na gano'n. Mga kababayan, malabo yun So, ibig ba sabihin nun, mga kababayan dapat hindi na siya kasuhan dahil dun sa katwiran na yon. Unfair naman sa taong bayan na siyang ninakawan ni Jinggoy Estrada. Di po ba? So, kailangan mga kababayan talagang managot. Hindi po pwede na ang mangyari, mga kababayan, ay hayaan natin dahil sa pahayag lang na ganyan na wala namang katotohanan. Sinungaling nga sabi ni Attorney Claire Castro. Tuloy. Ipinaalala rin ni Castro na ang Office of the Ombudsman at Hudikatura ay mga independent institution na. Yan na nga yung sinasabi ko. Tulad niyan, mga kababayan ko, yung Ombudsman ay independent institution. Independent yan. Hindi yan pwedeng saklawan ng kahit sino man. Di po ba? Independent yan nga bakit sinasabi na parang nai-impluwensyan ni Pangulong Bongbong Marcos yan? Bakit? Si Martires ba yan? Di ba? Hindi naman niya si Martires na naging sunod-sunuran kay Digong. Hindi ho. Kaya nga ho sila mga kababayan, itong panahon ng administrasyon ni dating Digonyo, mga kababayan, wala hong napanagot na mga kurakot sa bayan. Wala ho silang napanagot kahit isa. Kasi si Duterte, alam niya na gawain niya rin yung mangurakot ng buong pamilya nila. Buong pamilya ni Duterte ay alam nila na nangungurakot din. Kaya, bakit naman siya maghahabla o magpapanagot ng mga kurakot, pare-parehas naman sila. Katulad ho ngayon. Ngayon mga kababayan, di katulad ngayon na ang Pangulo ay si Pangulong Bongbong, na ang pamilya mga kababayan ay hindi nangungurakot. Ngayon, pinapanagot yung mga kurakot. May karapatan. Bakit? Walang maibabalik ang mga kurakot sa gobyerno, itong mga congressman, itong mga senador, itong mga kahit sino man na nasa gobyerno, ang magsasabi na si Pangulong Bongbong Marcos ay kurakot. Walang magsasabi nun. Maliban na lang kay Saldico na hindi naman makapag-live na iniisip ng marami ang lahat ng mga lumalabas sa kanyang social media ay mga recorded na mukhang hindi na ho si Saldico ang may hawak ng kanyang account. Kaya nga ang request natin kung totoo talaga ang sinasabi ni Saldico na ang Pangulong Bongbong Marcos ay may kinalaman dyan sa mga dugasan, mag-live ka. Mag-live ka, Saldico. Kahit man lang 1 minuto
na magsalita ka, na naka-live ka, wala naman hong ganon na ginagawa. Yung hamon natin na matagal na, kay Saldico, itinahimik niya na lang ho mga kababayan eh. 'Di ba? Itinahimik niya ho yung kanyang bunganga. Kung totoo man yun. O baka naman talaga na hindi tayo namali o nakatsamba tayo na ang mga video na lumabas ay mga AI, intelligent, artificial intelligent. Di ba mga kababayan ko? Ayaw mag-live di malamang na yun. Baka AI nga. Di ba? Ayaw Ang hamon natin, marami tayong naghahamon, mag-live ka Saldico, doon mo sabihin yung gusto mong sabihin. Di ba? Hindi yung iba-iba yung itsura mo sa mga video mo. May makapalang buhok mo sa video mo, may manipis ang buhok mo sa video mo, may mukha kang si Katsupoy, at may mukha ka namang kamukha mo si Mang Teban. Oo. Di ba? Pasok! Na hindi pinakikialaman ng Pangulo o ng Ehekutibo. Tandaan po natin ang Ombudsman po, ang Office of the Ombudsman ay hindi po hawak ng Pangulo. Independent constitutional body ito. Correct nga yan Attorney. Matagal na nating sinasabi yan. Independent nga yan Independent. Di ba? Sila po ang nagrekomenda, sila po ang nagbigay ng resolution for the filing of the information. Sabi ni Marites Musni, or iwas sa IP address, pwede niya naman siyang gumamit ng yung VPN, di ba? Pwedeng gumamit ng VPN. Oo. Sige, tuloy. Isinumiti ito sa Sandigan Bayan at ang judiciary din naman po ay hindi po pinangungunahan at hindi po pinakikialaman ng Pangulo at ng Ehekutibo. Kita nyo? Na rin si Castro sa sinabi ng ilang majority members ng Senado na posibleng pinupolitika sila sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso sa kanilang mga miyembro. Last year pa po nagkakaroon ng pag-iimbestiga. So, kung last year din po na mention yung kanilang mga pangalan. So, paano po magkakaroon ng pamumulitika ang Ehekutibo kung ito'y dumadaan sa tamang proseso at tamang... Yun na nga. So ngayon mga kababayan, itinatanggi po ng Malacanang ito pong mga paratang ni Jinggoy Estrada. Maniwala kayo, ang mga tao na nasa desperado ng sitwasyon, lahat yan kaya na nilang gawin Kayang-kaya na nila, ising-isi na sa kanila ang pagsisinungaling. Katulad niyan, di ba? Si Jinggoy Estrada, di ba? Nila Saldico, yung mga nasa sitwasyon na ng kadisperaduhan. Di po ba mga kababayan ko? Ngayon sinasabi nila. Si Saldico si Saldico. Para bang mga kababayan, sinasabi nila na mga DDS ang nambuko ng kalukuhan ni Saldico. Kita nyo mga kababayan, unawain nyo maigi, makinig kayo mga DDS. Dati mga kababayan, panay antulig sa nila kay Saldico. Na kesyo bata daw ng ni Pangulong Bongbong Marcos, ganyan. Kesyo korap daw, ganyan. Ngayon, mga kababayan, nabaliktad ang sitwasyon. Biglang naging bayani nila si Saldico. At ngayon, si Saldico na ngayon, mga kababayan, ay pinupuri nila. Kita nyo mga kababayan, nakuha nyo yung nila, yung mga kabobohan nila. Dati si Saldico, mga kababayan, panay ang batikos nila. Ngayon at nagkaroon ng kaso dahil si Pangulo ay binulgar yung pong flood control scam, kakampi na nila. Diba? Ang plunder, Boss Mike, ay lifetime ang kulong. Tama po. Diba? Sino ba ang nag-bulgar na itong si Saldico, itong sila Martin Romualdez, mga congressman, mga senador, magnanakaw? Sino? Di ba si Pangulong Bongbong Marcos yun? Si Pangulong Bongbong Marcos yun ang nag-announce sa kanyang SONA at nagsabi
At eto nga yung kanyang sinabi, mahiya naman kayo sa mga tao na nahihirapan, sa mga biktima ng mga baha na kayo mismo ang may gawa. Diba? Wala na sanang baha. Kung yung mga pera sana na kinikickback ng mga putang inang ito, katulad nila Jinggoy, nila Villanueva, nila Chis Escudero, nila Bong Revilla, ay napupunta sa tama. Kasangkot yung mga secretary, itong ilang mga gabinete na nagpapanggap na tumutulong daw kay Pangulo, katulad ni Bunuan, mga kababayan, katulad nila Mark Villar, mga ganyan, mga kababayan ko, yaan po yung mga tao na dapat binibitay sa dulo ng LRT at harap ni Andres Bonifacio sa may monumento. Sa totoo lang, mga kababayan, magkaroon lang na tayo ng pagkakataon na boses sa gobyerno, maging kongresista, maging senador, mga kababayan ko, talagang isusulong natin yan Yung death penalty exclusive, mga kababayan, para sa mga tiwali sa gobyerno. Sa mga magnanakaw sa gobyerno. Sa mga mayor, kapitan, kagawad, basta ikaw ay kawani. Mula sa pinakamababang kawani ng gobyerno hanggang presidente, kung ikaw ay mapapatunayan na ikaw ay may kasalanan, bibitayin ka namin sa harap ni Andres Bonifacio. Talagang bibitayin natin tong Catherine Galpo. Pero bago bibitayin, pahihirapan muna natin. Ito parusa ng sambayan ng Pilipino. Ang dadaan, kukurot, sasampal. Kurot at sampal lang bawal ang suntok, baka makatulog. Hindi na magising. Hanggat maghapon yun, dadaan, kukurot, kukurot, sasampal, kukurot, sasampal. Bago, magtakip silim, mga kababayan ko, bibitayin na natin. Ganun ang parusa at dapat nakatutok, naka-live yun. Iimbitahin natin ang mga lahat ng vlogger, naka-live, nakatutok lahat para mapanood kung saan-saan. Ganito ang parusa sa Pilipinas sa mga magnanakaw sa gobyerno. Pinahihirapan sa pamamagitan ng mga tao, sambayan ng Pilipino, na mga galit sa kurakot, kukurot, sasampal. At pagkatapos, bago magtakip silim, bibitayin sa harap mismo ni Andres Bonifacio. Di ba? Yan mga kababayan, ganun dapat. Di ba? Ganun dapat mga kababayan. Ewan ko na lang kung may magnakaw pa, Ewan ko na lang kung may magnakaw pa. At ewan ko na lang kung may maninilbihan pa. Yan, tuloy. Ang pag-iimbestiga. Pinuri naman ng Malacanang ang naging desisyon ni Estrada na kusang sumuko sa mga otoridad. Ay, ano ba yan? Diniscredit ka pa, John Vic. Akala ko naman hinuli mo talaga. Kusa pa lang sumuko. Walang yan, mga kababayan, mali yata tayo Akala natin, kusang sumuko, sumuko si, nahuli ni John Vic, kasi tatakas. Yung pala kusang sumuko. Kaya pala, si Bato kawawa, Putang ina mo, Bato, sumuko ka na rin para hindi na nagagalit si Jing Martin, tsaka si Irene Santiago, si Jobro, at tsaka si MJ Pantilag Vlogs, Diba, Marijo, Arnold Lopez, pakainin mo muna ng lugaw kay Mang Romy. Kailangan host na yun, diretso na dun sa kalan
Ano gagawin nyo? Kikilitiin ninyo? Ano? Ha? Nawaw, mali tayo. Oo, Joey Salvaboro, kala natin nahuli. Yung pala sumuko ng kusa. Sabi, hinuli boss. Kasi kung kusang sumuko, yun dapat sa office ng DILD siya pumunta. Oo nga naman, ano. O sige na, pagbigyan na natin. Oo, magbulag-bulagan na lang tayo. Mabuhay si John Vic! Nakahuli rin sa wakas! Diba, no? Putang ina, nakahuli rin sa wakas. Ano natatawa ako sa wakas nakahuli rin si John Vic. Ito na, tuloy na. Magandang ginawa ni Senator Jinggoy na siya ay voluntaryong sumuko. Hindi niya na pinahirapan ng mga law enforcers. Hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator Bato. Yan po ang dapat na ginagawa ng isang taong alam niya po. Oy, puta Bato, nakakahiya ka talaga. Buti pa yung bading. Mas lalaki pa sa'yo. Kaysa ikaw, may pabato-bato ka pa. Tangina mga kababayan, ganun ba talaga? Kayong mga taga Mindanao, takot ba talaga sa kaso? Bakit nagtatakbuhan kayo? Akala ko ba'y matatapang kayo dyan? Sabi nung isang rallyista na taga Mindanao daw, hindi daw sila takot, mga kababayan. Sa kaso lang. Kaya si Bato, ayun, nagtatakbo. Yan naman ang kaibahan ng mga taga Luzon. Saan? Sa Mindanao. Di ba? May valid warrant of arrest. Nabatid na sumurrender ngayong hapon sa CIDG sa Estrada matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 5th Division na kaugnay ng kasong plunder na may kinalaman sa umano'y maanomalyang flood control projects. Nanindigan naman ang senador na walang batayan ang mga paratang laban sa kanya at handa niyang patunayan sa hukuman na wala siyang kinalaman sa nasabing anomalya. Kita nyo? Kita nyo, classmate ko pa to si Irene Santiago. Batang Matadero High School po ako, graduate. Uy, diyan ako nag-aral ng first year at saka second year high school. Oo, diyan ako sa may Matadero. Kita mo, sa may bababa ka dun sa may BB, sa may San Miguel, dun sa unahan. Yun, aakyat ka ron, papunta ron sa Matadero. Pero kung taga BB ka, dito ka dadaan sa may Pio Valenzuela, di ba? Didiretso ka doon. Doon sa dulo. Kakanan ka ngayon doon sa may dating hindi 7-Eleven. Yung ano ba 'yon? Yung pinalitan ng 7-Eleven ano ba 'yon? Nakalimutan ko yung pangalan eh. Kakanan ka roon, yun, didiretso mo, tuloy-tuloy, pababa, aakyat ka na naman. Yun na yun, Matadero na yun, di ba? Eskwela na yung tutumbukin mo ng Matadero. Diyan ako nag-aral, ano ka ba? Baka magka-classmate tayo nung araw. Diba? Grabe, no, si Jinggoy, ngayon, paano ka ngayon, Jinggoy? Kasi ikaw, wag ka nang umabsuelto. Kasi, wala na eh. Wala na to, mga kababayan. Si Jinggoy, wala nang pag-asa to. Sira na ang karir sa politika. Wala kang